Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafis salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo para sa atin lahat. Patungkol ito sa pagkasawa ng tao. O tinatawag din kasawaan. Ang tao, mga kapatid, bilang tao, dapat alam na alam mo ano ang iyong hangganan. Dapat alam na alam mo kung paano ka ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat alam mo rin kung anong likas na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa sa mga kalikasan ng tao, mga kapatid, ay laging nagsasawa. Naiinip sa mga bagay-bagay kung tumatagal ito sa kanya. Kaya yan ang isa sa mga dapat alamin ng mga Muslim. Kasi nga, itong ugali na ito, mga kapatid, pinaparamdam sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, tao tayo. Hindi tayo anghel. Hindi tayo katulad ng mga anghel na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang kasawaan. Tayo, nagsasawa tayo. Katulad na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa in istakbaru walladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yasamun. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, at kung sila ay nagmalaki, kung gayon ang yaong ng mga nandoon kay Allah sa iyong Panginoon ay lumalwalhati para sa Kanya sa gabi at umaga at hindi sila nagsasawa. Subhanallah. Ganon na ganon mga anghel, mga kapatid. Kahit hindi tayo sumamba, kahit nagyabang ka pa, hindi ka kailangan ng Diyos. Bagkus tayo ang nangangailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito malaman natin, mga kapatid, sa sinabi ng Allah dito, na kung tayo nagsasawa, hindi nagsasawa ang mga ibang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat unawain mo ang iyong kalikasan, mga kapatid. Tignan yung anghel, yumuyuko, hindi sila sumasawa. Iba naman nagpapatira pa. Hindi umaangat, kayang-kaya nila yun, hindi sila nagsasawa. Ang iba na naman sumasamba na hindi napapagod. Hindi sila nagsasawa sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ang tao ganun? Bakit tayo nagsasawa? Kaya sa pagsamba nagsasawa tayo. Kasi nga ganun na ganun ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ginawa ng Allah, pinaiba-ibaya po ang mga pagsamba. Merong sala, merong zaka, merong syahada, merong kaalaman, pa-iba-ibang uri, pa-iba-ibang klase. Kasi nga, kailangan hindi tayo dapat magsawa. Kasi nga, bilang natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat paiba-ibahin mo ang iyong pananampalataya. Ibig sabihin, gamit ang mga iba-ibang uri ng pagsamba. Kasi nga ang pananampalataya natin ay tumataas, bumababa. Kaya kung hindi mo sinamahan ng mga pagsamba, mga iba-ibang uri ng pagsamba, ay talagang magsasawa ka talaga. Allahu Akbar. Kaya pasalamat talaga tayo kay Allah. Kasi nga siya ang higit na nakakaalam sa ating mga sarili, sa ating kalikasan, na alam niya kailangan natin ng iba-ibang uri ng mga pagsamba. Hindi lang nakapokus sa isang pagsamba. Kung sala-sala na lang, hindi ganun. Dapat dagdagan mo ng fasting, dagdagan mo ng umrah, dagdagan mo ng iba-ibang uri ng pagsamba.
Ha? Kasi nga, ang mga anghel, mga kapatid, hindi tayo katulad ng anghel. Kahit isang pagsamba lamang ay kayang-kaya nila at hindi sila nagsasawa. Katulad rin ng sinabi ng Allah, "Walahu man fis samawati wal ard, wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun, wa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at para sa Kanya ang sino mang nasa mga kalangitan at kalupaan at ang sino mang nasa kanyang piling ay hindi nagmamalaki hinggil sa pagsamba sa Kanya at hindi rin dumadain, subhanallah, hindi rin dumadain. Lumalawalhati sila sa gabi at umaga na hindi nanghihina. Tignan nyo, hindi sila nanghihina. Ganon ang anghel. Tayo, isa pagsamba lang, nagsasawa na tayo, nanghihina na tayo, subhanallah. Kaya po, yun ang katangian ng tao, mga kapatid. Pag-aralan talaga. Gamitin natin ang gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nga, dapat ihango natin ang ating buhay sa pagsamba kay Allah, sa gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya, ibig sabihin, ang pagkasawa, mayroon palang punto na maging masama, at mayroon ding punto na maging mabuti. Kaya pagkakataon mo to, kapatid, pagkakataon mo para mabago mo ang iyong buhay. Patungo sa mabuti, sa mas ikakabuti. Yun pala, mga kapatid, ang tao nagsasawa bilang Muslim, bilang naniniwala kay Allah, kapag ikaw nagsawa, dapat ang magandang pagkasawa ay dapat dalhin ka sa ikakabuti mo. Allah, katulad ng example na lang. Ang sahod mo. Nagsawa ka na, gusto mo mas mataas sa sahod mo, magtiyaga ka. Dapat dalhin ka sa mas ikakabuti mo, na lalong lumakas ang iyong paniniwala. Kahit lumipat ka sa ibang trabaho, basta tumaas ang iyong pananampalataya at nagsawa ka sa dati mong trabaho, walang problema yun. Maganda, basta ikakabuti mo lang. Huwag sana dalhin ka sa ikakasama mo, lalo na ikakasama mo sa kabilang buhay. Yun, nagsawa ka pero dinala ka naman sa ikakasama mo, yun ang nakakatakot sa lahat. Kasi nga, mapunta ka lang sa kasuklam-suklam na impernong apoy. Kaya mag-ingat tayo bilang mga Muslim sa mga ganitong mga katangian. Dapat dalhin ka lang sa ikakabuti mo. Hindi rin tayo tulad ng hayop na hindi nagsasawa sa kanyang buhay, subhanallah. Kahit hindi maligo, tingnan nyo, hayop pa hindi maligo, buong buwan o matagal pa, hindi siya nagsasawa. O kaya ang kanyang kinakain ay ganun pa rin, hindi siya nagsasawa. Katulad na lang ng leon, kinakain niya karni, hindi siya nagsasawa, pero ipapakain sa tao araw-araw karni, ay talagang magsasawa yun, subhanallah. O kaya ang palaka, kumakain lang ng insekto, hindi ay kumakain ng insekto lang talaga, hindi siya nagsasawa, pero tao, ay talagang magsasawa yun. Kaya po, kaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na nilikha kapag sa tag-init ay nagdanais ng taglamig, subhanallah. Kapag taglamig na naman, gusto niya humahangad naman siya ng tag-init. Kasi nga nakakasawa, nagsasawa ang tao, mga kapatid. Kaya ang tao pala puno ng kapintasan, lalo na itong pagkasawa. Kaya tama talaga sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sabi niya, kutilal insanu ma akfarah. Sinabi ng Allah, kasiraan sa tao kung ano ang kanya ang itinatakwil niya. Tingnan nyo, kapag ikaw ganun ang meron kang ganung katangian, tapos itinatakwil mo, lalo na humantong sa pagsamba, itinatakwil mo rin kasi may sama ka ng loob sa Diyos, subhanallah. Yun, dahil doon, mga kapatid, kaya pinagbawal talaga tayo ito. Dapat alamin mo talaga kapintasan mo na sana dadalhin ka sa ikakabuti mo. Kasi kung hindi mo alam, dadalhin ka talaga sa pagtakwil sa Diyos. Kasi nagsumabang loob mo eh. Tapos nag-ipon-ipon, nangingit ka sa galit, kumikim-kim ka ng sama ng loob, hanggang naging puot.
Tapos dinadamay po pang Diyos, subhanallah. Kaya tinatakwil ng karamihan ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagkasawa. Kaya dinala siya sa masama patungo sa ikakasama niya dahil yan sa pagkasawa. Kaya dapat mga kapatid, kapag sa harap ng Diyos, dapat meron tayong isasagot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinuturuan talaga tayo na sa pagsamba, tinuturuan tayo sa mga bagay kung saan maging abala ka sa mga gawain kung saan malilimutan mo ang iyong kapintasan, lalo na sa pagkasawa. Kaya nagsasala tayo ng 5 times a day. Ang bis ng araw talaga yan. Tungkulin yan ng bawat Muslim na magsala para makakalimot sa mga ganitong mga kapintasan. Kaya meron kang mga kwento sa Quran sa mga taong nagsawa. Tulad sa kwento sa kay Musa alayhi salam sa kanyang pamayanan na mga Bani Israel. Sabi, katulad sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, at nang inyong sinabi, O Musa, hindi kami makakatiis sa iisang pagkain, kaya't humiling ka sana sa iyong Panginoon na magpalabas para sa amin ng anumang tumutubo sa lupa mula sa madadahong gulay, subhanallah, madadahong gulay, pipino, bawang, lintil at sibuyas. Kanyang sinabi, ipapapalit ba ninyo ang yaong mas mababa kaysa mas mainam? Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah, mga kapatid, kahit binibigyan na sila ng masasarap, tingnan nyo, masasarap na pagkain, honey, honey at quail, masarap pa kung sa atin pa, fried chicken, kung sa ano natin ba, kung sa laging fried chicken ang ulam mo, manok, isa kayo na quail, maliit na ibang uri ng ibon to quail tawag to, at honey, yun ang ulam nila araw-araw. Nagsawa ang mga Bani Israel, subhanallah. Tayo pa kaya nagsasawa kung ulam mo beef stick lagi araw-araw, ay talagang magsasawa ka. Kaya humingi sila dito, tingnan nyo, humingi na lang sila ng mga madadahong gulay. Ipapalit nila ang fried chicken, kung sa atin ba fried chicken. Gusto na gulay, pipino, bawang, lintil at sibuyas. Kaya ganoon mga kapatid. Ang kwento na yun, dapat magkaroon tayo ng leksyon doon ng tao nagsasawa kahit sa mga masasarap na mga pagkain. Kahit sa, tingnan nyo, kahit mayaman nga mayaman na nagsasawa rin sa kanilang buhay. Hello, mustaan. Bakit ganun? Kasi nga ganun ang tao, mga kapatid. Kaya sana ang ating pagkasawa ay dadalhin tayo sa ikakabuti natin para malugod sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya ang mga masasama mong mga ugali. Dapat baguhin mo yan. Kasi nga, nakakatakot kaya kapag ang taong masama nagsawa sa kanyang masamang gawain. Bakit? Anong nangyari? Kasi nga, dadalhin siya sa mas mataas na paggawa ng masama. At ibababa niya ang kanyang dangal, ang kanyang ugali, o ano-ano pa, para dadalhin siya sa mas karumal-dumal na gawain. Kasi nga, nagsawa na siya Nakapatay siya, gusto niya, ibang style naman ng pagpatay. Audubillah. Ganun, mga criminal mind. Nag-iiba, nag-i-evolve. Nadismaya na siya. Nadidismaya siya, bakit ganun lang ginawa, subhanallah. O magnakaw siya, nag-i-evolve din kasi nagsasawa na siya sa mga small time. Gusto niya pang big time na talaga, mga bangko na kanyang ultapin. Subhanallah. Kasi nga dahil dun sa pagsawa. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid kasi nakakatakot talaga itong mga ugali na ito. Kaya sana magsawa tayo pero dadalihin tayo sa mas ikakabuti. Kaya ang iba na naman mga kapatid itong nakakalungkot, nagsawa sa pamilya. Kaya tuloy, ang ginawa niya, pinutol niya ang pamilya niya, hindi na siya nagkukomunikasyon.
Hindi niya tinuturing mga magulang ng kanyang mga magulang. Kasi nagsawa eh. Kaya itong nakakatakot mga kapatid. Kasi dinala nga siya sa ikakasama niya. Kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil lang sa tensyon, dahil lang pinagkalitan ka lang, dahil lang itinama ka sa iyong mga maling gawain, nagsawa ka na, ayaw mo na siya kausapin. Alam mo naman kapatid, kapag pinupuna ka ng iyong mga magulang, kahit masakit pa yan, ay kailangan humilom yan ang sugat sa puso. Kailangan yan kasi magulang yan eh. Pakinggan mo yan eh. Hindi ka dapat aapakan ng kanilang mga karapatan. Kahit sa Quran nga eh. Inutusan talaga ng Panginoon na maging mabait sa kanila. May isa ibang talata rin, huwag silang pagsigawan. Huwag sigawan. Kaya ganun na mga kasi ano yan eh. Kaya sa mga ganitong mga gawain mga kapatid, kapag nagsawa ka sa magulang mo, sana gawin mo, dalhin ka sana sa ikakabuti mo. Isang lang, bumili ka na naman ng mga regalo para ibigay sa kanila, para sumaya sila. I-refresh mo ulit ang ugnayan nyo sa pamilya nyo. Hindi dahil lang sa problema, dahil lang sa sanhi ng tension, nagkawatak-watak kayo at mahirap na kayo ibuo. Kasi nga, dahil sa pagkasawa, sawang-sawa ka na sa kanya ugat, huwag mong gawin yan. Pamilya mo yan, ikadugo mo yan, tapos ikaw nagsawa ka dyan sa kanila. Kaya kahit mga kapatid, kaya maghiling tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdua talaga natin na sana ilayo tayo sa mga ganitong mga gawain. Kasi nga, ang tao kapag tumigil na sa pagdudua, kasi nga nagsawa rin, ay problema talagang pupuntahan niya. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la tas'amul insanu min du'ail khairi wa in massahu syarru fayausun qanut. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, hindi naiinip ang tao mula sa panalangin na mabuti, at kung sinalingan siya ng masama, saka siya'y nanlulumo na nawawalan ng pag-asa. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ang tao hindi siya dapat mainit sa pagdudua kay Allah, kasi kung hindi niya gagawin yan, ay pupunta sa kasamaan, pupunta siya sa panlulumo. Ibig sabihin panlulumo, sobrang lungkot, hinagpis, o ano pa dyan, na ikakalumo ng iyong puso at nawawalan ka ng pag-asa. Kaya, ibig sabihin, sa kanyang pagkasawa, dinala talaga siya sa ikakasama niya. Dapat ikaw hindi mo pagbitawan ang dua, huwag kang mainip sa dua. Dua ka lang ng dua. Kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung iba kasi, hindi lang tinugon ng Allah kanyang dua, nagkaroon siya kagad ng sama ng loob. Nagsawa, hindi na siya nagdudua, subhanallah. Hindi niya alam ang kanyang dua, mga kapatid, pupunta lang yan sa tatlo. Katulad sa inulat ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang Muslim na nanalangin ng isang panalangin na wala naman roong kasamaan o pagpuputol ng kamag-anak, kundi bibigyan siya ng Allah roon ng isa sa tatlo. Kung padadaliin para sa kanyang panalangin, o kaya iimbakin ito para sa kanya sa kabilang buhay, o kaya ililihis sa kanya ang anumang makakasama tulad dito. Kanilang sinabi, kung gayon ay padadamihin namin. Kanyang sinabi, kay Allah ay mas marami. Tingnan niyo, subhanallah, sinalaysay ni Ahmad at kinawang Ahsan ng Alban. Kaya dyan sa hadith niya, mga kapatid, kahit anong dua mo kay Allah ang mas marami. Allahu Akbar. Mas marami kay Allah. Kahit anong dua mo, ibibigay yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kanyang nanaisin. Allahu Akbar. Kaya yun ang gawin natin kapag nagsawa tayo pala. Dua mo lang kay Allah yun. Ya Allah, bigyan mo ako
Oh, kasi nga hindi mo alam kung itugon ng Allah o kaya ibibigay sa iyo sa kabilang buhay. Kaya yun mga Muslim, mga kapatid sa Islam, ito isa sa mga dapat nating pagbigyan ng atensyon. Kasi kapag ikaw nasanay sa paggawa ng masama, ay madali sa iyo ang paggawa ng masama. At hindi ka nasanay sa paggawa ng mabuti. Tingnan nyo ang mga taong mga masasama. Sanay na sanay sila sa paggawa ng masama. Kapag gumawa sila ng mabuti, ay madali silang magsawa. Madali silang mainip. Kaya encourage mo sa lahat. Simula pa lang, bata ka pa lang, dapat sanay ka na sa paggawa ng kabutihan para hindi ka magsawa sa paggawa ng mabuti. O kaya paggawa ng pagkabanal, sa kabanalan. Kasi nga, alam naman natin ang kasamaan mga kapatid, hindi ka mabubusog. Kahit anong gawin mo, hindi ka mabubusog. Minsan hindi rin sila nagsasawa sa paggawa ng masama o dubita. Ayun nakakatakot sa lahat kasi nga nandyan si Satanas, pinapaganda niya lahat ng mga masasamang gawa. Nandyan siya para ililigaw ka sa tamang landas. Kaya tuloy, maliligaw ka talaga sa pagnanasa. Kaya sa mga ganitong mga pagnanasa mga kapatid, nakakaligaw ito eh. Kaya bilang Muslim, katulad sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at tungkol naman sa sino mang natakot sa kinatatayuan ng kanyang Panginoon at pinigilan ang sarili sa pagnanasa, kung gayon, tunay na ang paraiso ang kanlungan nito. Ganon na ganon ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung pinigilan mo yan ang mga pagnanasa na yan. Alam naman natin ang tao mga kapatid madali magsawa. Kailangan meron siyang gagawin. Kung napunta siya sa masamang pagnanasa at pinigilan niya ito mga kapatid, Allahu Akbar, magkakaroon siya na fa'innal jannata hiyal ma'wa, na ang kanyang kanlungan ay ang paraiso. Pero kung hindi mo ginawa yan, ay talagang mahirapan ka lang. Kaya ang mga ang mga tao nga dahil nagsasawa nga sa pagiging mahirap. Iwanan lang mga tao. Kahit tanungin mo yan, nagsasawa din yan sa pagiging mahirap kasi kahit isang tuka o kaya tinatawag nating kapit sa patalim o ano pa dyan. Kaya lahat mga ganun nagsasawa mga tao, kahit mahirap nagsasawa din. Kaya sila nagtsatsaga, kaya sila nagsusumikap para maging maluwag ang kanilang buhay. At ito mga kapatid, walang problema. Basta bumabalik ka lang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ganito sa ating religion. Inuugnay natin ang buhay natin kay Allah. Kahit nasa atin ang kapintasan ng pagkasawa, pero hindi mo lang dapat kalimutan ang iyong ugnayan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nga, doon tayo husgahan ng Allah. Kung gusto mo makaabot hanggang kabilang buhay o kaya hanggang paraiso, dapat merong kang ugnayan ng malakas kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya bilang gamot mga kapatid sa pagkasawa natin, pakinggan nyo sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi niya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin alladhina hum ala salatihim daimun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan ang tao ay nilikhang nababalisa. Kapag nasalingan siya ng masama ay naiinip, at kapag nasalingan ng naman ng kabutihan ay mapagkait, maliban sa mga mapagdasal. Mga yaong sa kanilang pagdarasal ay talagyan. Ito palang gamot mga kapatid. Kapag ikaw nasasawa na sa buhay mo, naiinip ka na, kailangan magsala ka talaga ng palagian. Allahu Akbar. Kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala alam niya talaga to. Ginawa niyang fajr sa madaling araw, ang duhur ginawa niya sa tanghaling tapat, ang asar ginawa niya sa hapon, ang maghrib ginawa niya sa pagtakip silim ng gabi.
takip silim ng araw. Ang isya ginawa niya sa gabi. Kaya gano'n na gano'n kasi nga kailangan natin ng palagiang gawain para lumayo tayo sa pagkasawa na magdadala sa atin sa masama. Allahu Akbar. Kaya dapat magsawa ka, dapat dalhin ka ulit sa kabutihan. Kaya Allahu Akbar. Kaya walang problema kung example mag-relax ka, pupunta ka sa beach, magbabakasyon ka sa ibang lugar, Allahu Akbar. Lumayo ka muna sa stress ng trabaho mo, walang problema yun. Kasi yan ang tao eh. Pero wag mo lang kalimutan mga kapatid na sana dadalhin ka sa ikakabuti mo. Sa pagsamba kay Allah, lalo kang lumakas, lalo kang nagsumikap. Ganun dapat mga kapatid. Hindi nagpahinga ka tapos hindi ka na talaga magtrabaho, naging batugan ka na, audible. Ganyan bang sa atin? Maging batugan ka. Kasi nga nagsawa ka na sa trabaho mo, ayaw mo na magtrabaho, naging batugan ka na lang, palalamunin ka na lang sa bahay mo. Hindi ganun. Nagsawa ka, dinala ka pa sa ikakasama mo, audible. Kaya dapat magtrabaho, mag-relax sa time na may magkaroon ka ng oras. Pero balik ka ulit sa problema. Balik ka ulit sa pagharap sa problema. Kasi kailangan yan ng tao. Lalo na ang tao mga kapatid, walang hanggan ang dulo ng kanyang kagustuhan. Walang hanggan yan kasi nga nilikha nga tayo ng ganun. Kaya lagi tayong nagsasawa. Pero sa paraiso mga kapatid, tandaan niyo sa paraiso. Doon mga kapatid, subhanallah, ang ating pagkasawa na katangian na yan, para palayan doon sa kabilang buhay. Dito sa mundo, ang ugali natin yan, hindi natin matugun-tugunan, pero doon sa kabilang buhay, ay talagang matugunan lahat yan. Oo, mga kapatid, doon sa paraiso ang tao ay nagsasawa din. Pero sa dami ng mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa dami ng kanyang mga kasarapan na nilikha para sa tao, ay nagiging na siya mga kapatid, ang kanyang pagnanasa, kahit walang dulo yan, kahit walang hanggan yan, ay kayang magtugunan. Allahu Akbar. Kaya magpakabait talaga tayo, magpakabanal talaga tayo dito sa mundo mga kapatid. Sample lang, kung gusto mo lumakbay, dito sa mundo kasi, kung gusto mo lumakbay, nagsawa ka na dito, gusto mo lumakbay, kailangan mo ng pera, kailangan mo ng oras, marami kang pangangailangan. Pero doon sa paraiso, ang kailangan mo, mano ka agad? Nandyan ka agad, kasi bibigyan ka ng lakas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibigyan ka pa ng biyaya, bibigyan ka ng, lahat-lahat ibibigay ng Allah. Kaya ang iyong pagkasawa, mga kapatid, matutugunan talaga. Magsawa ka, punta ka naman sa beach. Mashallah. Alam mo naman ang beach doon, ang ilog doon, 4. Alak, tubig, gatas, honey. Subhanallah, paano na lang. Kahit magsawa ka, pupunta ka, marami kang mapupuntahan. Hindi pa tulad dito sa mundo. Pupunta ka nga, pero pagod ka na naman. Matutulog ka naman kasi puyat ka. Subhanallah. Hindi mo bang ang iyong pagkasawa dito sa mundo. Hindi mo matugunan kasi may kapintasan ka pa rin. Hindi doon katulad sa paraiso. Kaya ang na ito mga kapatid, pagsubok lahat to sa atin. Kaya ang aliwan sa paraiso, pinadami ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang iyong mga pupuntahan doon, pinadami rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kaya mong abutin lahat, subhanallah. Hindi mga pangarap na gusto mo lang abot. Hindi, lahat kaya mong abutin. Para yun sa iyong pagkasawa. Allahu Akbar. Kaya kapintasan na yan mga kapatid, hindi pala kapintasan doon sa paraiso, pagkus yan ay biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para magawa mo lahat ng iyong mga gusto doon, gusto mong makamit, magagawa mo doon sa paraiso. Kaya inshallah mga kapatid, yun ang ating gustong makamit. Dito sa mundo, kailangan mo lang magpakabanal. Yun lang ang gusto ng Allah. Gusto niya sambahin lang siya nag-iisa. Kaya ang pagkasawa mo na, tiisan mo lang yan. Magtiis ka lang. Inshallah. Magkakaroon ka rin ng paraiso. Na kahit anong sawa mo doon, walang problema kasi marami kang gagawin doon. Paikot-ikot ka doon. Tatawagin mo lang mga ibon.
tatawagin pati puno, tawagin mo lang, hati sa'yo. Kaya ang mga ano na ito mga kapatid, ang dating limitado dito sa mundo, sa paraiso mga kapatid, ay tatanggalin niya ng Allah ang lakas mo. Tingnan mo, lakas mo dito sa mundo. Napapagod ka. Ang oras mo, kulang. Pero sa paraiso, Allahu Akbar. Forever and ever ka na doon. Kaya tiis-tiis lang talaga sa mundo mga kapatid. Kahit anong sawa natin dito, pero mayroon tayong pagsamba, Allahu Akbar. Masaya na tayo. Kahit mapapaluha ka na lang sa hirap. Kasi sa mo sa trabaho mo, sa pagod mo, kahit napapaluha ka, tiisin mo lang yan kasi nga mayroon ka pang pagkakataon makapasok sa paraiso. Kaya dahil doon mga kapatid, yun ang natin, kabaliktaran talaga, yun ang biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya magpakasaya tayo sa pagsamba muna din sa mundo kahit magtitiis tayo sa ating pagkasawa. Kasi nga doon sa paraiso, bibigyan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ang gusto niya. Kaya sa mga kababaihan din, ganun din siyang kababaihan. Bibigyan kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga biyaya doon sa paraiso. Allahu Akbar. Kaya ang dua natin mga kapatid, idua nyo lagi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na sana papasukin tayo sa paraiso ka. Kasi nga ang paraiso mga kapatid, kahit tayo ganito, ay papasukin tayo kung sumambalang tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana mga kapatid, alam naman natin ang masamang bunga ng pagkasawa ay napakadami. Masama talaga dito sa mundo yan kung hindi ka magtiis. Example na lang, nawalan ka ng pakiramdam. Subhanallah, nawawalan ng pakiramdam. Tapos humihiwalay ka sa mga tao. Iwawala mo pa ang mga mabubuting mong gawa. Kasi nagsawa ka na sa buhay. Hindi mo alam na dapat mo palang pagtiisan yan. Para makapasok ka sa paraiso. Kahit dala-dala mo pa yan ng pagkasawa, walang problema doon sa paraiso. Kasi sa sobrang dami ng ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana meron kayo napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.